Nakalutang ang mga bida sa isang troso, nasaktan mula sa kuryenteng atake ni Pikachu. Hindi nila alam kung nasaan sila at umaasa na may isang barkong sasagip sa kanila. Bigla na lamang, natagpuan ng mga bida ang kanilang mga sarili na nakatayo sa isang submarine. Natuwa ang mga bida dahil nasagip sila. Humingi sila ng tulong, ngunit mabilis silang nagtago nang makita nila si Tabitha na nakatingin sa kanyang binoculars at napagtanto ng mga bida na ito ang submarine ng Team Magma. Habang isinusumpa ang kanilang kamalasan, nakakita ang mga bida ng isang higanting barko na sa palagay nila ay base ng Team Magma. Dumating ang submarine at habang nag-uulat si Tabitha sa leader, nakita ng leader ang mga bida, kaya napagtanto nilang hindi na sila makapagtatago. Di nagtagal, nahuli ang mga bida, bagaman ang leader, na nagpakilala bilang si Maxi, ang pinuno ng Team Magma, ay nagsabing hindi nila kailangang matakot. Nakapagtataka na sinabihan niya silang manatili sa submarine at huwag gumawa ng anuman dahil may kailangan silang asikasuhin. Habang lumalabas ang isang tao sa submarine, humingi ng paumanhin si Tabitha para sa mga nanghimasok. Sinabi rin niya kay Maxi na nakita nila ang puwersa ng Team Aqua sa sonar, ngunit hindi makumpirma kung talagang Team Aqua nga iyon. Isang babae ang lumapit sa isang silid at pinabagsak ang mga gwardya. Ang babae ay ang commander ng Team Aqua, na si Shelly. Pumasok siya sa silid at nakita ang isang higanting Pokemon na nagngangalang Kyogre na nakatali sa isang makina. Inilagay niya ang password at pinakawalan si Kyogre. Iniutos ni Maxi sa mga bida na maupo. Tumanggi si Ash, bagaman nakumbinsi siya ni na Max at May na sumunod na lang matapos silang matakot sa isang Mightyena. Alam ni Ash na gagamitin ng Team Magma at Aqua ang mga ancient Pokemon para sa sarili nilang mga layunin. Umungol ang Mightyena na nagpatakot kina May at Max, ngunit iginiit ni Ash na totoo ang kanyang sinasabi. Inutusan sila ni Tabitha na mag-ingat sa kanilang mga sinasabi, habang sumagot si Maxi na gusto nilang gamitin ang mga ancient Pokemon para sa isang mas magandang mundo sa pamamagitan ng pagtuklas sa mga misteryo nito. Iginiit niya na mga kawatan ng Team Aqua at hindi sila katulad ng mga ito. Hindi naniwala si Ash sa kanila, ngunit alam ni Brock na magiging mahirap hulihin ang isang legendary Pokemon. Sinabi rin ni Maxi na mayroon na silang isang ancient Pokemon sa tulong ng paggamit ng Blue Orb na ikinagulat ng mga bida. Sinabi ni Maxi sa kanila na noong unang panahon ay nagpalitaw si Groudon ng mga bulkan upang palawakin ang kalupaan at pawiin ang mga bagyo na nagdulot ng mga baha. Iginiit ni Maxi na nais nilang gamitin si Groudon sa parehong layunin, ngunit alam niyang gusto silang pigilan ng Team Aqua. Sina Groudon at Kyogre ang lumikha ng mundong kinagisnan nila ngayon. Ang ancient Pokemon na nasa kanila ay si Kyogre, na walang silbi para sa kanila, ngunit alam din ni Maxi na nasa Team Aqua si Groudon. Gayunpaman, ang Blue Orb ay kayang kontrolin si Groudon, at ang Red Orb, na nasa Team Aqua, ay kayang kontrolin si Kyogre. Pupunta sila sa Mansu Island upang ipagpalit ang mga Pokemon. Dahil isang banta sa kanila ang mga bida, inutusan ni Maxi si Tabitha na ikulong ang mga ito. Natapos na ni Shelly ang pagpapalaya kay Kyogre, ngunit nag-trigger din ito ng alarma. Sinabihan si Maxi na ang capture system na pumipigil kay Kyogre ay kinalikot. Sinira ng nagising na si Kyogre ang mga makina at lumabas ng barko. Habang inuulat ni Shelly ang kanilang tagumpay, isang lalaki ang lumitaw na humanga sa kakayahan ni Shelly. Nagpasalamat si Shelly sa lalaki, ngunit napansin din niya na ang lalaking ito ay hindi rin kasapi ng Team Magma. Sinabi ng lalaki na gusto rin niyang makalaya si Kyogre dahil alam niyang hindi ito makokontrol ng Red Orb. Kinumpirma ito ni Shelly, batid na ang Team Aqua ang mamumuno sa mundo, at pagkatapos ay sumisid sa dagat. Alam ng lalaki na makapangyarihan din ng Team Aqua, ngunit gayon din siya. Habang tumatawag ng seguridad si Maxi, narinig ang isang pag-crash at tumilapo ng Blue Orb sa ere. Sinubukan itong kunin pareho ni na Pikachu at Mightyena, ngunit tumalon si Pikachu sa kanilang mga ulo at nakuha ang orb. Lumitaw ang isang marka sa orb na naabsorb ni Pikachu. Sinugod siya ng mga Mightyena, ngunit may mga kakaibang marka sa ulo si Pikachu at inatake ang mga Mightyena kahit walang utos ni Ash. Nagulat ang mga bida nang makita ang mga marka ni Pikachu at napansin na mas naging napakalakas ng kanyang Thunderbolt. Isang pagsabog muli ang naging dahilan ng pagkatumba ni na Maxi at Tabitha, kaya kinuha na ni Ash si Pikachu at umalis kasama ang kanyang mga kaibigan. Ipinagbigay alam ni Shelly sa leader ng Team Aqua, na si Archie, ang kanyang tagumpay. Masaya si Archie na kay Shelly siya nagtiwala at ginamit ang Red Orb, kaya lumitaw si Kyogre sa kanilang harapan. Nang matanggal ang huling poses nito, gumamit si Kyogre ng Hyper Beam sa barko ng Team Magma. Magpapadala na sana ang espiya sa Team Magma ng Dragonite dahil alam niyang kailangan niyang humingi ng tulong. Gayunpaman, nakita niya si Ash at ang mga kaibigan nito. Nakatalon sina May, Max at Brock, ngunit si Ash ay natumba sa pagyanig. Akmang tatalo na sana si Ash nang atakihin siya ng Mightyena ni Tabitha.
Tinakot ni Tabitha si Ash at pinilit itong sumama sa kanya. Nakita ni na Brock, May at Max sina Ash at Pikachu na dinadala sa eroplano ng Team Magma. Pumasok ang espiya sa eroplano at narinig na inutusan sila ni Tabitha na pumunta sa Mansu Island, kung saan nagtungo si Maxie. Tiningnan ni Archie ang nasirang barko ng Team Magma, kaya ginamit niya ang orb upang tuluyang ipasira ito kay Kyogre. Lumubog sina Max, Brock at May sa ilalim ng dagat, ngunit sinundan sila ng isang Pokemon. Tumawa si Archie dahil nakita niyang magiging magandang tandem sila ni Kyogre. Nasa isang isla ang Team Rocket, kung saan sila tumalsik pagkatapos ng huling pakikipagsagupan nila sa mga bida. Nang makita nilang dumaan ang eroplano ng Team Magma, hinikayat sila ni Meowth na kumilos at sundan ang mga ito. Iniligtas sina Brock, Max at May ng isang pulang Gyarados. Natakot sina Max at May, ngunit naaalala ni Brock ang Gyarados na ito. Naghintay ang puwersa ng Team Aqua habang lumalapag ang eroplano ng Team Magma. Parehong dumating ang dalawang grupo sa Mansu Island at mag-uusap malapit sa isang templo. Binati ni Archie si Maxie na nandidiri sa Team Aqua. Ipinakita ni Archie ang ilang espiya ni Maxie at lubos niyang alam na gusto nilang pakawalan si Groudon. Naiinis din si Archie na nais isabutahin ni Maxie ang pagkikita, ngunit alam ni Maxie na walang silbi si Groudon sa Team Aqua. Tumawa si Archie at sinabing nasa kanila rin si Kyogre at ipinangakong ito ang araw ng pagbagsak ng Team Magma at pag-usbong ng Team Aqua. Ipinakita ni Archie ang Red Orb na ikinagalit ni Maxie. Nag-e-espiya sa kanila ang Team Rocket na humanga sa kakayahan ng Team Aqua. Kaya muli ay nagplano na naman silang nakawin ng mga Pokemon at dalhin ang mga ito sa kanilang boss para ma-promote. Hawak ni Ash si Pikachu na nagpupumiglas habang sinasaniban ito ng Blue Orb. Inatake ni Pikachu ang lahat gamit ang Thunderbolt na muntik nang makasakit kay Ash at pagkatapos ay natumba sa labis na pagod. Lumapit ang espiya sa Team Magma kay Ash at sinabi ni Ash dito na hindi niya ibibigay si Pikachu kahit anong mangyari. Gayunpaman, tinanggal ng espiya ang kanyang disguise at nagpakilala bilang si Lance. Natuwa si Ash na nakakita siya ng pamilyar na mukha, ngunit ipinaliwanag ni Lance na pumarito siya para pigilan ang magkabilang grupo na nais gamitin ang mga legendary Pokemon para sa sariling interes. Napansin ni Lance na naabsorb ni Pikachu ang orb at hindi niya ito makontrol. Alam ni Lance na ang mga orb ay para kontrolin sina Kyogre at Groudon, kaya walang anumang buhay na nilalang ang makakayanan ng kapangyarihan ng mga orb na kayang kumontrol ng isipan. Nakita ni Lance na hindi naiiba dito si Pikachu, ngunit ipinangako niyang lulutasin ang problema. Ikinwento ni Brock kina May at Max ang tungkol kay Lance at sa Gyarados, ang Pokemon mula sa Elite Four. Namangha si Max sa Dragon-type trainer, habang gumaan naman ang pakiramdam ni May dahil kakampi nila si Lance. Napansin ni Max na dadalhin sila ng Gyarados sa Mansu Island, kung saan alam ni Brock na naroon sina Ash at Pikachu. Pumunta ang Team Rocket sa barko upang pakawalan si Kyogre. Matapos magtago mula sa mga gwardya, palihim na umalis ang Team Rocket. Nakita na nila kung saan nakakulong si Kyogre, kaya pinindot ni Meowth ang mga buton sa computer para pakawalan ito. Walang nangyari, kaya pinindot pa niya ito na naging dahilan ng pag-shutdown ng computer. Habang nakikipagtalo si Meowth kina Jessie at James, pinindot ni Wobbuffet ang buton at sinira ang computer. Gayunpaman, binuksan nito ang pinto, ngunit dumating ang mga miyembro ng Team Aqua para harangin ang Team Rocket. Habang nagtitipon ng maiitim na ulap, nakatanggap ng impormasyon si Shelly na may mga nanghimasok na dumating upang pakawalan ng ancient Pokemon, kaya inakusahan ni Archie si Maxie na muling sinasabotahe ang kanilang plano. Tinanong ni Archie si Maxie na bakit hindi si Groudon na gusto nila ang kanilang pinakawalan, ngunit itinanggi ito ni Maxie. Habang tumatakbo sina Max, May at Brock, ipinadala ni James si Cacnea na gumamit ng pin missile sa Crawdont at mga miyembro ng Team Aqua. Hinuli ni Jessie si Kyogre gamit ang isang lambat at nagpadala ng daloy ng kuryente para saktan si Kyogre. Nakawala si Kyogre at bumalik ang lambat sa Team Rocket na kumuryente at nagpatalsik sa kanila. Habang ang isa pang nilalang ay nasa pangangalaga ng Team Aqua, nagsimulang umatake si Pikachu dahil kinokontrol ito ng Blue Orb. Habang sinusubukan ni Ash na pakalmahin ito, nakawala na si Kyogre at naghahanda na ring pakawalan si Groudon. Inireport ni Shelly kay Archie na nakawala na si Kyogre, pero pinaplano na pala ito ni Archie sa simula pa lang. Inilabas niya ang Red Orb at umakyat sa templo kahit pa nagmakaawa si Maxie sa kanya na huwag itong gawin. Ipinadala ng Team Aqua at ni Shelly si Walrein upang protektahan si Archie na gumagamit ng water gun upang atakihin ang Team Magma. Ipinadala ni Tabitha at ng Team Magma ang mga Mightyena upang gumamit ng Shadow Ball bilang ganti sa mga pag-atake. Habang hinahangaan ni Archie si Kyogre, patuloy na naglalaban ng Team Aqua at Magma. Sinabihan ni Tabitha ang isang recruit na si Lance na nagpapanggap na sumama kay Maxie na kailangang pigilan si Archie.
Nagtago sina Max, May at Brock at pinanood ang labanan sa pagitan ng dalawang puwersang ito. Tumalsik sa gilid ng isang bangin ng Team Rocket na nagnanais na mapunta sa ibang lugar. Sa isang helicopter, ginamit ni Archie ang Red Orb na inuutusan si Kyogre na palubugin ang kalupaan. Habang kumikidlat, gumawa si Kyogre ng mga ipo-ipo sa tubig. Tinakot nito ang lahat, kabilang na ang Team Rocket. Sinubukan ng lahat na balaan si Archie na may mga tao pa sa isla at kasama na rito ang sarili niyang mga alagad. Binaliwala silang lahat ni Archie, na labis na nagpalungkot sa mga miyembro ng Team Aqua. Tinanggal ni Lance ang kanyang disguise at nagbabala na makokontrol si Archie ng Red Orb. Binaliwala ni Archie si Lance at inutusan si Kyogre na gumawa ng mga buhawi at bagyo. Habang sinusubukan ng magkabilang grupo na muling magsama-sama, nagbabala si Lance na ginamit noon ng mga tao ang mga orb upang kontrolin ang kapangyarihan ng mga legendary Pokémon. Naging masuhaw sa kapangyarihan ng mga tao, at sa kabila ng kanilang karunungan, mas naging mapanganib ang kapangyarihan ng mga legendary Pokémon. Kaya naman, itinago at ikinulong ang mga orb upang maiwasan ang maling paggamit sa mga ito. Iginiit ni Maxie na sinuri nila ang mga orb at napagpasyahang kontrolin ang mga ito para bumuo ng mas magandang mundo, bagaman itinatanggi ni Lance ang mga katotohanan iyon. Gayunpaman, nais malaman ni Maxie kung sino talaga si Lance. Binabantayan ni Ash si Pikachu, ngunit isang lindol ang nagpatumba sa kanila sa lupa. Natumba rin si Maxie sa lupa at nagmamadaling lumapit sa kanya si Tabitha. Nagising si Pikachu, at dahil sinasaniban siya ng orb, naglabas siya ng kuryente, at pagkatapos ay umalis. Habang hinahanap ni Brock, May at Max si Ash, nasalubong nila si Lance. Nakilala ni Brock at Lance ang isa't isa, habang ikinagalak naman ni May at Max na makilala siya. Lumitaw si Ash sa likod ng butas ng eroplano na sinasabi sa kanila na tumakbo palayo si Pikachu. Hindi nagtagal, narinig nila si Shelly na inuutusan ng mga tropa na pumunta sa templo dahil may papalapit na higanting alon. Ipinadala ni Lance si Dragonite upang palayain si Ash gamit ang Dragon Claw para buksan ang butas. Samantala, laking gulat ng Team Rocket nang mapadpad ang submarine ng Team Aqua sa dalampasigan. Nagpasya si Lance na sundan si Archie at hiniling sa mga bida na hanapin si Pikachu. Ayon sa utos ni Maxie, sinundan ni Tabitha ang mga bida. Sinabihan ni Shelly ang kanyang mga kapwa-miyembro na manatili sa kinaroroonan hanggang sa makuha niya si Archie. Hinihingi ni Lance ang orb, ngunit patuloy itong ipinagkakait ni Archie. Ginamit ni Archie ang Red Orb na inuutusan si Kyogre na atakihin si Lance. Iniwasan ni Dragonite ang pag-ataking Hydro Pump at gumamit si Gyarados ni Lance ng Hyper Beam, ngunit gumamit din ng Hyper Beam si Kyogre, kaya nawala ng bisa ang parehong atake. Iginiit ni Archie na walang puwersa ang makakapigil sa kanya at malapit na niyang makontrol ang mundo. Naabsorb ang orb papunta kay Archie at kinontrol siya nito habang nagkakaroon siya ng mga asul na marka. Gusto nang umalis ni James, ngunit ipinaalala ni Jessie kina Meowth at James na maaari pa rin nilang hulihin si Groudon. Pumunta sila sa lugar kung nasaan si Groudon, ngunit nakakandado ito. Inisip ni Meowth na kung gagalitan nila si Kyogre, aatakihin sila nito sa pamamagitan ng paggawa ng alon. Sunod, itutulak ng alon ng Team Rocket papunta sa submarine na nasa loob si Groudon at magiging masaya ang lahat. Inisip ni James na posible ito habang pinuri naman ni Jessie ang plano ni Meowth. Gayunpaman, tinamaan sila ng kuryente ni Pikachu dahil sinasaniban pa rin si Pikachu ng Blue Orb. Sinundan siya ng mga bida, ngunit tumalon si Pikachu sa submarine kung saan naroon si Groudon. Sinubukan ng Team Rocket na hulihin si Pikachu, ngunit tumalsik sila palayo dahil sa atake nito. Kumidlat habang pinapanood ni Maxie, Tabitha, Shelly, at ng mga bida si Pikachu. Nagmakaawa si Ash kay Pikachu na itigil na ang kabaliwang ito. Sa tulong ng kapangyarihan ni Pikachu at ng kidlat na tumama, naramdaman ni Groudon ang atake at nagising ito. Sumabog ang submarine, kaya labis na natakot si Ash kung ano ang nangyari kay Pikachu. Nasaksihan ng lahat ang pagsabog ng isang bulkan. Nagising si Groudon na nagdulot ng isang sinag ng liwanag na tumama sa mga ulap at nagpatigil sa bagyo. Tumalon si Pikachu sa ulo ni Groudon na nagpagaan sa loob ng mga bida dahil maayos lang ang kalagayan nito. Lumikha si Kyogre ng mga alon upang mabaha ang isla. Labis na natakot si May nang makitang mas malaking alon ito kaysa sa kanina. Inisip ni Max na dapat silang pumunta sa mas mataas na lugar, ngunit sinabi ni Brock na kakainin ng alon ng isla pati na rin si Groudon. Inatake ni Groudon ang alon gamit ang solar beam at pinigilan ng mga ito. Sinabi ni Maxie kay Tabitha na naging mga tanga sila para maniwala na kaya nilang kontrolin ang isang kasing lakas ni Groudon. Natatakot si Shelly na nagiging kasing lakas na si Kyogre ni Groudon at nag-alala para kay Archie. Habang naglalakad si Groudon kasama si Pikachu papunta sa dagat, lumapit si Lance sa mga bida na napagtantong nais pigilan ni Groudon si Kyogre.
Ipinahayag niya na ang orb na naabsorb ni Pikachu ay ginawa upang hayaang hingin ni Groudon ang tulong ni Pikachu para labanan si Kyogre. Ikinumpas ni Groudon ang kanyang kuko at nagpakawala ng isang shockwave na tumama kay Kyogre. Sinabihan ni Lance ang mga bida na umalis na, ngunit sinabi ni Ash na kailangan niyang magpaiwan para tulungan muna si Pikachu, kahit pa kailanganin niyang kalabanin sina Kyogre at Groudon. Nagpa siya sina Brock, Max at May na manatili para tulungan si Ash dahil sila ay isang team. Umatake si Kyogre gamit ang Hydro Pump, ngunit pinigilan ito ni Pikachu gamit ang Thunderbolt. Plano ni Lance na isama si Ash sa kanya sa Dragonite, habang ang iba naman ay sasakay sa kanyang Gyarados. Nagplano si Lance ng pagkakataon para mabawi si Pikachu, habang sina Brock, Max at May naman ay kailangang abalahin sina Kyogre at Archie. Nagpasalamat si Ash sa kanila at nangako kay May na wala siyang gagawing anumang kalokohan na ikakapahamak niya. Gumamit si Groudon ng Solar Beam laban kay Kyogre na nakasakit dito. Hinila ni Kyogre si Groudon sa tubig, kaya nag-alala si Ash para kay Pikachu. Gayunpaman, bumalik si Groudon na gumamit ng Mudshot laban sa Hyper Beam ni Kyogre. Inilabas ni May si Beautyfly at inilabas naman ni Brock ang kanyang Mudkip. Gumamit ng Water Gun si Mudkip at Silver Wind naman kay Beautyfly para atakihin ang helicopter ni Archie. Hinabol sila ni Kyogre, ayon sa utos ni Archie, kaya lumangoy palayo ang Gyarados na sinasakyan ni Brock, May at Max. Gumamit si Groudon ng Solar Beam, nasaktan si Kyogre at napigilan ng mga alon na sinubukan nitong gawin. Nang malubhang masugatan si Kyogre, umalis ang Red Orb sa katawan ni Archie. Nahulog si Archie, ngunit nasalo ito ni Dragonite sa tamang oras. Tumungal si Groudon at umalis din ang Blue Orb sa katawan ni Pikachu. Walang malay na nahulog si Pikachu sa karagatan, kaya sumisid si Ash upang sundan ito. Nagulat sina May, Max at Brock at sinubukang utusan ang Gyarados na hanapin sina Ash at Pikachu. Gayunpaman, sinugod ni Kyogre sina Pikachu at Ash sa ilalim ng dagat. Inalagaan ni Shelly si Archie, na muling nagkamalay. Walang maalala si Archie sa mga nangyari, ngunit nangako si Shelly na maayos na muli ang lahat. Lumitaw si Ash na nakasakay kay Kyogre, na hindi siya inatake at ngayon ay nakaharap kay Groudon. Masaya sina May, Max at Brock na maayos si Ash, at muli na ring nagkamalay si Pikachu. Niyakap ni Ash si Pikachu, habang sinabi naman ni Brock na salamat kay Groudon dahil naglaho na ang lahat ng galit ni Kyogre. Biglang umangat ang dalawang orb sa ere, nagsanib at naglaho sa hangin bilang alikabok. Nanood sina Maxie, Tabitha, Shelly at Archie, habang pumupunta si Groudon sa bulkan at sumisid si Kyogre sa kailaliman ng dagat. Pagsapit ng paglubog ng araw, nakita ni Max na lumamig ang lava mula sa bulkan at nakalikha ito ng mas marami pang kalupaan. Sinabi sa kanila ni Lance na naulit ang alamat dahil muling nilikha ni na Kyogre at Groudon ang mundo sa pamamagitan ng pagkontrol sa kalupaan at karagatan. Ipinunto ni Lance na naglaho ang mga orb na nagpapahiwatig na hindi makokontrol ng mga tao ang kalikasan, lalo na hindi para sa mga makasariling pagnanasa. Pagkatapos, napaisip si Ash kung makikita pa ba niya muli sina Groudon at Kyogre.